Magandang gabi mga kapuso, narito na po tayo sa episode 33 ng Asawa ng Asawa Ko. Sabi naman ni Christy, talagang nagpapasalamat siya dahil nga sa kabila nga ng 4 na taon na pagkawalay niya, ngunit nag-aalala pa rin siya dahil nga lagi silang ginugulo ni Shaira. Ang dami na nangyari, talagang merong mali sa kanya dahil nag-aalala siya. Ngunit sabi naman ni Jordan, pinapangako ko sa iyo, love, na magiging maayos din ang lahat. Habang umiiyak itong si Christy, no? Dahil nga sa mga naalala niya na patuloy pa rin ang gugulo si Shaira. Samantala kinabukasan, ginising siya ng kanyang asawa na si Jordan. Sabi niya, ano bang meron? Ba't ang aga mo nagising? May lakad ka ba? Mabuti pa magbihis ka na. Ibinilin ko muna si Tori kay mama. Siya muna mag-aalaga sa kanya dahil ngayong araw na to, meron tayong romantic date na pupuntahan. Kaya sige na, mag-prepare ka na at aalis na tayo. Pinuntahan nila itong napaka-romantic place na to. Sabi niya, sobrang maaliwalas ang lugar, sobrang quiet place, di ba? Pangarap ko to talaga na dalhin ka rito noon pa. At ngayon, nandito na tayo para makatulong ito sa mga nangyari. Para ma-relax sa may isipan natin. Talagang nagustuhan talaga ni Christy itong lugar na ito para sa kanilang dalawa ni Jordan. Sabay silang kumakain, sila lang dalawa magkasama, sabay na nagbibisikleta, di ba? Sabay na nag-eehersisyo. At ito, kumakain sila ng dinner. Sabi niya, love, nagustuhan mo ba? Sabi naman ni Christy, sobra. Sobra-sobra ko nagustuhan tong lugar na to. Pagkatapos ay biglang huminto si Jordan. Yung pala, nag-play siya sa kanyang cellphone ng romantic na music upang isayaw ang kanyang napakaganda at napakabuti niyang asawa. So nadala si Jordan sa paghalik kay Christy. At syempre, umalis agad si Christy dahil nga hindi pa naghihilom yung trauma na kanya nararamdaman. Sabi ni Jordan, pasensya na. Alam ko na carried away lang ako. Hindi ko dapat to ginawa. Ngunit pumayag na rin si Christy na may mangyari ulit sa kanila after 4 years, di ba? Kasi nga sabi nga ni Jordan, naalala mo yung gabi na honeymoon natin, sinabi ko sa'yo. Sabi naman ni Christy, ano ba yun? Paalala mo sa akin na ikaw lang nag-iisang Mrs. Manansala sa buhay ko. Ikaw lang ang maamhalin ko at wala nang iba. At may nangyari na nga ulit sa kanilang dalawa. Isinuko na nila ang kanilang mga sarili dahil sa kanilang pagmamahalan. Sa wagas sa pagmamahalan ay naging maligaya at kontento sila sa gabi ngayon. May nangyari muli sa kanila, bunga ng kanilang wagas na pagmamahalan. Samantala ito naman si Shaira, sumugod agad sa pinagtatrabaho ni Jeff. Sabi ni Jeff, Shaira, anong ginagawa mo rito? Jeff, para sabihin ko sa'yo, nag-usap tayo nung isang araw, diba? At nangako ka sa akin na gagawa ka ng paraan para magkabalikan kami ni Jordan. Pero ano nangyari? Nagpapakasasa siya sa Christy na yun. Sila magkasama, sabi ni Jeff. Let me explain, Shaira. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko pero hindi ko kontrolado ang desisyon ni Kuya. I'm really sorry kung ano nangyari. Alam mo, Shaira, kailangan mo na mag-move on. Dahil ngayon inaasikaso na ni Kuya at ni Christy yung pagto-terminate ng kasal ninyo. Ano? Termination ka mo? Oo. Kung ganun hindi mo pa alam, sabi ni Jeff. Bigla agad umalis si Shaira at talagang nalintikan na. Diba? Talagang sinisisi ni Jeff ang sarili niya dahil nga nadulas siya. Samantala nakauwi na nga mag-asawa galing sa ilang araw ng bakasyon. At tuwang-tuwa sila at nagpapasalamat sila kay Mama Carmen dahil inalagaan nito si Tori. Pagkatapos ay biglang dumating si Shaira at nag-ieskandalo sa gate nila. Sabi niya, Jordan, harapin mo ako. Nandito ako. Sabi naman ni Carmen, talagang hindi na nahiya yung babae niyan. Sabi naman ng katulong nila, pinaglihi nga doon sa darugutong si Shaira, lagi na lamang bumubuga ng apoy. Samantala, sabi naman ni Jordan, ma, pumasok na kayo na mag-iina ko. Ako na ang bahala dito na harapin si Shaira. Sabi ni Tori, ano pong ginagawa rito ni Mami Shaira? Nandito po ba siya para sa ng mami ko? Sabi naman ni Mami Christy niya, don't you worry baby, ang daddy mo na ang bahala kay Mami Shaira mo. Sabi naman ni Jordan, ayoko na kitang makita, di ba nagkausap na tayo? Di mo na ako binigyan ng kahiyan ang pamilya ko. Pati rito sa pamamahay namin, nag-eskandalo ka. Sabi naman ni Shaira, Jordan please, huwag mo kong iiwan. Akala mo hindi ko alam?
na ito-terminate mo yung kasal natin. Huli na ang lahat, Shaira, dahil nagpasa na ako ng reappearance at ibababa na yun ng korte ilang araw. Kaya mapapasawalang bisa na ang kasal natin. Mag-move on ka na, Shaira, dahil hindi kita mahal. Di ba nakikita? Pinili ko si Christy, kaya dubayan mo na kami. Nagmamakaawa ko, Jordan, tumayo ka dyan, Shaira. Kahit sa aking kalanong weekend, Sabado at Linggo. Ang mahalaga, mapasa akin ka lang. Bumalik ka lang sa buhay ko. Kahit may kahati ako, okay na sa akin yun. Narinig mo ba ang mga sinasabi mo, Shaira? Alam ko ang ginagawa ko, Jordan. Kahit na may kahati ako, kahit kahati ko si Christy, ikaw lang ang buhay ko, Jordan. Mahal na mahal kita, alam mo yan. Ang dami ko nang sinakripisyo, pinaglaban kita. Kaya this time ako naman ang pakinggan mo. Umalis na si Jordan at wala na nga siya nagawa. Ngunit parang bata na umiiyak ito si Shaira. Sobrang lakas ang kanyang sigaw. Samantala si Jeff ay humingi siya ng tawad sa kuya niya dahil nga nadulas siya sa kanyang mga nasabi. Akala ko naman kasi kuya alam na ni Shaira na ipapaterminate mo yung kasal niyo. Okay, nandito na eh. Nangyari na. Okay na rin to para malaman niya, para hindi na siya manggulo pa. Para mabigla siya, para alam niya na. Kuya naman, sana naman, isipin naman natin yung damdamin ni Shaira. Naging kaibigan din natin siya. Bigyan mo naman siya ng kahit konting konsiderasyon. Ayan ka na naman, tol, sa pagiging abogado mo kay Shaira. Alam mo naman na si Christy ang pinili ko. Ako, nagtatampo na ako sa iyo eh. Kapatid kita pero para mas kinakampihan mo pa si Shaira. Di naman sa ganun, tol. Mahal kita dahil kapatid kita at kuya kita. Kaya nare-respeto kita, alam mo yun. Pero sa akin lang, kung alam ko lang na magiging ganito yung relasyon nyo, sana 4 years ago, pinigilan ko na kayo, tinutulang ko na kayo. At sinabi ko na kay Shaira yung totoong nararamdaman ko. Sabi ni Jordan, mahal mo pala si Shaira noon pa. Sabi ni Jeff, alis na ako. Samantala, kinabukasan, inihanda na nga nila ang breakfast si Tori. At kakain na nga ito. Habang kumakain ito, tumatawag na naman si Shaira. Ang ginawa ni Jordan, binaliktad niya yung cellphone niya, ngunit nahalata ito ni Christy. Sabi niya, sige na Jordan, sagutin mo na yan si Shaira. At baka gumawa pa ng gulo yan. Sabi ni Jordan, hello, Shay. Jordan, ikaw lang ang buhay ko. Meron pa bang pagkakataon para maayos tong relasyon natin? Please, huwag mong i-end ang relasyon natin, ang marriage natin. Shaira, alam mo naman, na kapag pinagpatuloy ko tong marriage natin, lalo lang kita masasaktan. Kapag kasama kita, lalo lang lalala ang sitwasyon. Kaya para sa akin, mag-move on ka na. Alam mo naman na si Christy ang mas mahal ko. Siya ang pinili ko at magkasama na kami. Sabi ni Shaira, kapag pinagpatuloy mo yung pinaplano niya, magpapakamatay ako. Yes, Jordan, hindi ako nagbibiro. Hindi kita tinatakot. Wawakasan ko ang buhay ko. Hoy, diba Shaira? Tapos na yung gimmick mo. Hindi mo na ako madadaan pa sa mga gimmick mo. Kaya hindi ako naniniwala, binaba niya ng telepono si Shaira. Samantala, sumunod na araw, nasa duty nga to si Jordan at pinuntahan nga siya ni Christy. Hindi ka na sana nag-abala pa, love. Alam mo naman, dito ko para bumawi, diba? Saka bubusugin talaga kita. Kasi meron daw catering sa kabila para sa trabaho nila. Ngayon, biglang dumating si Jeff, sabi niya, Jordan, ano yun? Tumatawag sa akin si Leslie. Hindi ka rin niya makontak kasi nakapatay yung phone mo. Ang sabi niya, nagkulong daw sa kwarto tong si Shaira at hindi na nagpaparamdam. Ano? Tapos sabi ni Christy, ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Talagang baka ituloy na nga ni Shaira yung suicide threat niya. Ano? Sabi ni Jeff, magpapakamatay si Shaira? Sabi naman ni Jordan, sagit lang, naiwan kayo dito, pupunta ako. Puntahan namin siya ni Christy. Hindi, kasama ako. Kain na to ni ng staff natin. Mas mahalaga ang buhay ni Shaira. Pumunta na nga silang tatlo at pinuntahan sila ni Leslie. Sabi niya, nagkukulong sa kwarto, kanina nagsasalita pero hindi na. Ba't hindi mo binuksan ng pinto? Wala sa akin ng susi. Sige na, makita tayo bago pa muli ang lahat. Yun pala, nag-overdose itong si Shaira, uminom ng maraming capsule. At dito na po nagtatapos ang review ni Rica para sa gabi nito, mga kapuso. Bukas pakatunghayan natin ang resulta ng pagpapakamatay ni Shaira sa pagiging desperada nito at sinisisi sila ni Leslie dahil nagpakamatay ang kanyang best friend kaya kasalanan daw nila ito. Samantalang si Jeff ay kumakampi sa sinabi nga ni Leslie dahil kasalanan nga daw ito ni na Jordan sa ni Christy.
Samantala, merong isang panganib ang paparating dahil buhay sina Pusa at Leon at pinuntahan nila ang kanilang nanay. At merong bagong papasok na bagong karakter dito sa teleserye. Ang muling pagbabalik ni Leon upang hanapin si Christy. Yan ang ating pakatutukan sa mga susunod na episodes ng Asawa ng Asawa Ko. At kung bago ka pa lamang sa akin channel Kapuso, kung maaari makahingi ako sa iyo ng munting subscribe at i-hit mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Asawa ng Asawa Ko and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood mga Kapuso, and God bless us all.